Praise the Lord, everybody say praise the Lord. At mga minamahal, ngayon pong araw pong ito, ating pong bubuksan, Brother Leon. By the way, happy birthday sa ating pong beloved assistant pastor, Brother Leon. Hinahanap ko yung kanyang patutuo, hindi ko niya masyadong hinabahan yung kanyang patutuo. Pero ang aking mahal na anak na ito, ang aking panganay nito, si Brother Elion, kapatid, magmula nung siya po'y bata, nagkaroon po ng karamdaman po yan, ang minamahal, nagkaroon po ng tinatawag na adenoid enlargement. Doon po sa loob ng kanyang ilong, talagang lumaki po ang kanyang ilong, kapatid, namagaya ang kanyang ilong, hindi na po siya makahinga, umihinga po siya sa kanyang bibig, natutulog po siya sa bibig po niya, umihinga po siya sa kanyang bibig, kapatid, doon po dumadaloy ang hangin. Talagang awang-awa po kami, pero talagang walang-wala po kami noon, walang-wala po kami pera, kapatid. Talagang hirap na hirap po kami. Ang ginagawa po, umiiyak lang po kami sa Panginoon. At isang araw, kapatid, na talagang dinala po namin siya sa church at siya po yung pinag-pray, mga minamahal. Alam po ninyo, kapatid, instant healing po, mga minamahal, ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Pinagaling po siya ng Panginoon at magmula po nang tumaba po siya, kapatid. Dati-rati, payat na payat po siya. Ang malaki na lang po sa kanya yung kanyang mga mata, kapatid. Pero minamahal, nung pinagaling po siya ng Panginoon, tunay na siya po'y tumaba. Kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. At tandaan po ang mga panahon, kapatid, sa aming paglilingkod sa Panginoon, naranasan po namin na hindi na po kami nakadalo sa gawain ng Diyos dahil po na masyadong na-defocus ang aming po mga sarili, kapatid, ang aming atensyon. Instead na kami sasamba, kami nasa gawain ng sanglibutan. Alam po niyo, kapatid, binigyan po kami ng paalala ng ating Panginoon. Kasi kapatid, kapag anak ka ng Diyos, mga minamahal, palalahanan ka ng Panginoon. Magkakaroon ka ng tinatawag na chastisement o yung papaluin ka ng Diyos, mga minamahal, yung ipapaalala sa iyo ng Diyos, yung kabutihan po niya. Alam po ninyo, mga minamahal, bago magkaroon po ng lockdown, nagkaroon po, mga minamahal, ng COVID, kapatid, COVID-19, mga minamahal, alam po ninyo, ang aking anak na ito, akala po namin mamamatay na po siya. Hindi na po siya makahinga, kapatid. Wala na pong hangin na gustong pumasok sa kanya. Talagang awang-awa po kami, mga minamahal. At itinakbon po namin siya sa The Medical City, sa Clark. Ang diagnose po, kapatid, ng doktor po noon, doon po sa The Medical City, cancer ang karamdaman po ng aking anak. Nagkaroon po ng, ang diagnose po niya ay mayroon pong cancer sa baga at mayroon pong cancer sa buto dahil nalulusaw ang kanyang buto, mga minamahal. Kami dumalangin, kapatid. Ako po'y umiiyak, mga minamahal. Ako'y humingi ng tawad sa ating Panginoon na bakit nakilala ko na ang ating Panginoon, bakit nakuha ko pang humiwalay at tumalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Umiyak po ko noon, mga minamahal. Walang madaling araw, alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw, nagpupulip sa Panginoon. Umiyak ko sa Panginoon, kapatid. At ako'y dumadalangin sa Diyos, mga minamahal, na pagdalingin ang aking anak. Ang minamahal, tunay po, kapag ikaw ay humingi sa trono ng biyaya ng Panginoon, o the throne of grace ng ating Panginoon, kapatid, kapag nakita ng Diyos na seryoso ang iyong pananalangin sa ating Panginoon, isang tiyak na bagay, diringgin ng Diyos ang kahilingan mo, diringgin ng Panginoon ang panalangin mo. Ngayon po, kapatid, malakas na malakas ang aking anak na si Brother Elion na mananagin ang namin ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakabuti po, pangamanamahal ng ating Panginoon. Buksan po natin, kapatid, dito po sa Book of Esther, chapter 5, verses 1 up to 3. Mga minamahal, praise God, ganito po ang ating mababasa. Nangyari nga ng ikatlong araw na nagsuot si Esther na kanyang bihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari, sa tapat ng bahay-hari, at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon, nang makita ng hari si Esther na reyna,
na nakatayo sa looban na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin at inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, "Anong ibig mo, Reyna Esther? At ano ang iyong hiling? What is your request? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian." Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa wikang Ingles, Brother Yon, sa wikang Ingles, ganito po ang ating mababasa, kapatid. "Now it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king's house over against the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house over against the gate of the house. And it was so that when the king saw Esther, the queen, standing in the court, that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Then said the king unto her, What wilt thou, Queen Esther? And what is thy request? What is your request? Ang sabi po ng hari, It shall be given thee to the half of the kingdom. Maging ang kalahati ng kaharian ay aking ibibigay sa iyo. Ang sabi ng hari, tinanong si Esther, what is your request? Mga minamahal kapatid, sabihin po ninyo sa inyong katabi, what is your request? To God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ang kahilingan mo sa ating Panginoon? And second verse, kapatid, bago po natin ipaliwanag ito, Brother Yon, dito sa Hebrews chapter 4, verse 16, kapatid. Sabi po dito, kapatid, paminamahal, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Sabihin po natin yung kapatid. Basahin po natin ulit, Brother Yon. Sabay-sabay po tayo, kapatid, para maintindihan po ninyo. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa English, Brother Yon, dito po natin kukunin ang pamagat po ng ating pag-aaralan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sabihin po natin, throne of grace. Throne of grace. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga minamahal, sa umagang ito, ating pong bibigyan ng pamagat ang ating pag-aaralan, the throne of grace. Ang trono ng biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa mga naunang minamahal na mga talata na ating pong nabasa, kapatid, ito po'y patungkol po kay Esther. Si Esther, mga minamahal, siya po ay isang orphan. Siya po ay ulila, siya po ay mga minamahal na wala na po siyang mga magulang, at siya po ay inampon, kapatid. Itong si Esther, siya po ay Hudyo, mga minamahal. At pero kahit na siya po, mga minamahal, ay orphan, siya po ay mayroong natatanging kagandahan. Minsan, kapatid, sa kaharian po ng ni King Xerxes, kapatid, o ni Haring Ahasuero, si Haring Ahasuero, kapatid, meron po siyang kaharian na nasasakupan na ito po ay 27 provinces. From India, kapatid, hanggang sa Ethiopia, ganun po kalawak, kapatid, ang sakop po ng haring ito na si Haring si King Xerxes, o sa Tagalog ay Haring Ahasuero. Mga minamahal, nung nandun po, kapatid, sa isang dahil sa kaarawan po ni King Xerxes,
kapatid, nagkaroon po ng isang piging, yung kasiyahan, kapatid. At dahil po nandun po ang mga prinsipe, lahat po ng mga bisita po ng haring ito, nandun po sila, sa katuwaan po, kung minamahal, itong si Haring Xerxes, kapatid, pinatawag itong kanyang asawa na si Queen, nakalimutan yung pangalan, kapatid, yung yung kanyang reyna. Pero kapatid, nagpahindi itong si reyna na kanyang asawa na mag-show, kapatid, dahil sa kanyang kagandahan, gusto niyang ipagyabang kasi mayaman itong si King Xerxes. Gusto niyang ipagyabang na mayroon po siyang asawa na maganda, kapatid. Pero mga minamahal, ayaw po ng reyna. Hindi po siya tumalima sa utos po ng hari. Kaya nagalit itong si Haring Ahasuero na si King Xerxes, kapatid. Kaya dahil po sa kanyang galit, mga minamahal, siya'y nalungkot. At dahil po, mga minamahal, nandun po yung kanyang mga counselors. Ang sabi po niya, mga minamahal sa hari, humanap tayo ng mga dalaga na mga magaganda. At ikaw ay pumili, mahal na hari. At mga minamahal, nabalitaan po yon ng buong kaharian po ni King Xerxes at naghanap po, kapatid, ng mga magagandang mga babae. At isa po, kapatid, itong si Esther. Si Esther, mga minamahal, siya po ay isang Hudyo na pinsan po ni Mordecai. Itong si Mordecai, siya po, mga minamahal, ay naka-assign doon po sa pintuan po ng kaharian, mga minamahal. At pinagbili na po ni Mordecai na huwag mong sabihin na ikaw ay isang Hudyo dahil bawal. Bawal po sa kanila. Pero mga minamahal, so yun ang ginawa po ni Esther. Pero si Esther, kapatid, to make the story short, si Esther, mga minamahal, siya po ay naghanda ng 12 months. 12 months. 12 months, kapatid, na siya po ay naghanda, araw-araw nagpapabango, nakababad ang kanyang katawan sa tubig na punong-puno, upang maging maganda at maging mabango sa harapan ng hari. Ganon ang ginawa, kapatid, ni Esther bago makipagkita sa hari na si Haring Xerxes, kapatid. At anong nangyari, mga minamahal? Dahil po sa grabing paghahanda po ni Esther na nagpaganda, nagpabango, nagpaganda ng kanyang kutis, kapatid, nabighani sa kanya ang haring si King Xerxes, kapatid. At nung pumili na, mga minamahal, itong haring ito, napili niya at napusuan niya itong si Esther, na siya po ang gawing reyna sa kanyang kaharian, nakahalili, kapatid, ng kanyang asawang reyna na nagalit si King Xerxes dito sa reynang ito. Mga minamahal, nung nandun na po si Esther sa kaharian, nagkaroon po ng problema, kapatid. Dahil po, mga minamahal, meron pong pinaka-assistant po ni Xerxes na ito po ay si Aman. Si Aman, mga minamahal, siya po ay nagdaan doon po sa harapan po ni Mordecai na pinsan po ni Esther, pero hindi po siya pinansin ni Mordecai. Kaya nagalit itong si Aman na assistant po ni King Xerxes, at yun po ay kanyang sinabi sa kanyang asawa, maging sa kanyang mga kaibigan, kapatid, at sila'y gumawa ng isang desisyon na gagawa sila upang ibigti, kapatid, upang patayin doon si Mordecai. Nabalitaan nyo ni Esther, kapatid, na pinsan po ni Mordecai, at ngayon, siya na po ngayon ay lumapit sa hari. Pero sa kanyang paglapit sa hari, kapatid, bago siya humiling ng isang pabor sa hari, nandun po, kapatid, na siya po ay nag-fasting, nag-ayuno po siya ng 3 days, kapatid. Walang kain-kain
upang mga minamahal dinggin kapatid ng Diyos ang kanyang kahilingan na kanyang ihilingin sa hari na kanyang asawa, mga minamahal na King Xerxes. Dahil po kapatid, na-please ang ating Panginoon sa ginawa po ni Esther, mga minamahal, parang itong si King Xerxes ay sunod-sunuran sa gustong mangyari po ni Esther. Hiniling po kapatid ni Esther mo naman na iligtas si Mordecai. Alam po ninyo kapatid, imbes na si Mordecai ang binikti at pinatay, itong si Aman, mga minamahal, yun po ang pinatay. Ganon kapatid ang ginawa ng hari ito dahil na-please kapatid ang hari sa kanyang asawang si Esther. Kaya nagsabi po, mga ng hari kay Esther, what is your request? Dahil kapatid, na-please ang hari, nabighani ang hari kay Esther dahil po sa sakripisyo ito ni Esther na bago po makipagkita sa kanya, nagpastik po ng 3 days para bagang malambot ang puso ng hari para kay Esther. Mga minamahal, sa araw po ito, sa oras po ito, meron din po tayong katanungan kapatid. Ang tanong sa atin ng Panginoon, what is your request? Meron ka na bang request sa ating Panginoon? At meron ka na ba mga minamahal kahilingan o dalangin sa Panginoon, kapatid? Mga minamahal, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos na mayroong paghahanda sa iyong paglapit, sa iyong paghingi sa Panginoon, isang tiyak na bagay kapatid, ang hari ng mga hari, mga minamahal, iyan po ay diringgin ang iyong mga dalangin dahil ang Diyos ay nalulugod sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, sa bansang Thailand, kapatid, alam po ba ninyo na nagkaroon po, ayon po sa aking nabasa, isang tao po doon na nag-insulto sa trono ng hari. Nag-insulto po siya. Ininsulto po, mga minamahal, yung kapangyarihan po ng hari. Alam po ba ninyo kung ilang taon ang kaparusahan? 70 years, kapatid. 70 years. Dahil lang po ininsulto ng taong ito yung trono ng hari. Mga minamahal, alam po ninyo, nasintensyan po ng 70 years pero siya po'y nag-apila dahil inamin po niya ang kanyang pagkakasala na reduce, kapatid, ang parusa sa kanya. Instead na 70 years, naging 35 years na lang po, kapatid, yung parusa sa kanya. Ganon, mga minamahal, kapag ikaw ay nag-insulto sa trono ng isang hari. Pero mga minamahal, ito po kapatid, ay throne of judgment doon po sa bansang Thailand. Pero kapatid, sa Biblia po, meron din po tinatawag na throne of judgment, kapatid. At mga minamahal, dito sa ating pong sanglibutan ito, meron din pong tinatawag na throne of judgment. Yun ang ginawa ng hari ng Thailand, kapatid. Na siya po'y pinarusahan ng tao ng insulto. Pero sa Diyos, mga minamahal, ang pagkakaiba po rito, kung ang trono po ng Thailand ay walang throne of grace, puro throne of judgment. Pero sa biblical, mga minamahal, sa Biblia, kapatid, meron pong tinatawag na throne of grace. Amen? Amen. But, mga minamahal, meron throne of grace at meron din pong throne of judgment. Balang araw, kapatid. Pero mga minamahal, ano po ba ang kahulugan po, kapatid, ng throne o ng trono? Mga minamahal, in a general sense, sitting on a throne spiritually can symbolize authority, power, and sovereignty. Mga minamahal, kung dito po sa secular world, dito sa daigdig na ito, yung trono, kapatid, it symbolizes authority and power. Pero sa spiritual, kapatid, it symbolizes authority, power, and sovereignty. Yung sovereignty, kapatid, yung sovereign power
ng ating Panginoon, ito po ay walang limitasyon. Amen po ba? Wala po itong limitasyon. Lahat ng bagay ay magagawa mo, kapatid. Magagawa ng Diyos. Ang lahat ng bagay na gugustuhin ng Diyos ay magagawa ng Panginoon. Kung ang daigdig na ito, kapatid, dati-rati, ito po ay empty, mga minamahal, pero nakuha ng Diyos at nagawa ng Panginoon na ito po ay i-build up ng Diyos, nagkaroon po ng mga stars, moon, yung universe, kapatid, lahat ng ating nakikita, kayang gawin ng Diyos, mga minamahal. How much more, kapatid, napakaliit lang po ng ating pong mga kahilingan. Kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may suliranin, kung ikaw ay merong karamdaman, kapatid, kung nagawa ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay at maging ang tao ay gawin, ay kayang ginawa ng Diyos, mga minamahal, kaya din gawin ng Diyos na isolve ang mga problema mo at kaya gawin ng Diyos na palagalingin ang iyong mga karamdaman. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang sabi po ng Hebrews, therefore come boldly unto the throne of grace. So kinakailangan pa din na ikaw, kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, yung walang pag-aalinlangan. Kaya nga, come boldly, ang sabi po niya, to the throne of grace. Kaya kapag tayo po ay nanalangin, mga minamahal, Panginoon, kami po ay dumadalangin sa trono ng iyong biyaya. Kasi po kapatid, ang lahat ng biyaya, ang lahat ng bagay na gugustuhin po natin, ang lahat ng bagay na hinihingi natin sa Panginoon, yan po kapatid ay kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon dahil siya po ay mabiyayang Diyos. Amen! Kaya po dito, ang pangalan po ng ating church, Amazing Grace of Jesus Christ. Amen? Amen. Ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos, ang kamanghamanghang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Kaya po mga kapag ikaw ay humihingi sa ating Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Amen? Amen. Huwag kang mahihiya. Ang sabi kapatid, come boldly to the throne of grace. Amen. At ang sabi ko, that we may obtain mercy. Tayo magtatamo ng kahabagan at tayo po'y makakahanap ng biyaya ng Diyos, kapatid, na ito po, kung minamahal, ay tulong sa ating mga pangangailangan. Amen? Amen. Amen? Amen. So come boldly, ang sabi ng Panginoon. So i-claim mo yan, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Ikaw ay anak ng ating Panginoon. Kapag ikaw, mga minamahal, ay anak ng Diyos, meron tayong tatay sa langit. Meron tayong daddy sa langit, mga minamahal, na siya po ay handang tumugon sa ating pong mga panalangin. Ating beloved sister Lani po kanina, mga minamahal, siya po ay umiiyak, kapatid. Dahil ang kanyang anak na Sir Casey ay nagkaroon ng karamdaman. Pero kapatid, yung karamdaman yun ay pinahintulutan ng Diyos, kapatid, dahil tinatawag ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. At sa pagtawag ng Diyos, kapatid, doon sa karamdaman yon, ikaw ngayon ay nakinig sa tawag ng Diyos, mga minamahal. At ano ang ganti ng Diyos? Pinagpala ang kanilang pamilya, pinanggaling ang ating beloved Sister Casey dahil kapatid, lumapit ang pamilya nito sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Everybody say praise the Lord. At ang sabi ko na, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, kinakailangan meron kang trust and confidence. Amen? Amen. Meron ka, kapatid, trust, tiwala, at kumpiyansa sa Panginoon na magagawa yon ng Diyos. Pero mga minamahal, kung ikaw ay lumapit sa Diyos na may pag-aalinlangan, ano mangyayari sa atin, kapatid? Dahil ang mga Kristiyano ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? Amen. The just shall live by faith. Ang mga matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Na tayo po'y kinakailangan sumampalataya
na mayroong Diyos na mayroong siyang sovereign power. Amen. Kaya ng Diyos, kapatid, na ngayong oras na ito, patayin po tayo ng Diyos. Kaya gawin ng yan ng Diyos. Kaya gawin ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, na ikaw ay hindi na makalakad dyan. Kaya gawin ng Diyos. Pero mga minamahal, sabi ko nga kapatid, merong sovereign power ang ating Panginoon. At doon po sa sovereign power ng Panginoon, ano ang bagay kung sa iyo, kapatid, ay imposible na mangyayari sa buhay mo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, walang imposible sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Pagkagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. God is in control. Amen. Amen. Pero pag minamahal, kinakailangan lumapit ka na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Trust, kapatid. Meron kang faith, meron kang tiwala sa Panginoon, nalalapit ka sa throne of grace ng ating Panginoon. By the way, kapatid, gusto ko lang pong linawin ito sa inyo. Meron pong dalawang klaseng biyaya ang Diyos. Ang biyaya, kapatid, yung tinatawag na common grace. Ano po yun? Yung common grace, mga minamahal, ito po ay binibigay ng Diyos sa lahat po ng kanyang mga creature na mga tao kagaya po natin. Unbeliever ka man, believer ka, kapatid, pantay-pantay ang Diyos. Minsan, maiinggit ka pa nga. Yung isang kapitbahay mo, hindi naman siya naglilingkod sa Diyos, pero pinagpapala siya ng Panginoon. That is common grace, kapatid. Amen? Kung may pera ka, may puhunan ka, mag-business ka, talagang lalong-lalago yung pong grace na yun. And that is common grace. Unbeliever ka man, or believer ka, kapatid, yun ay binibigay sa iyo ng Diyos. Pero kapatid, ang tinanggap po natin ngayon, na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, hindi po ito, kapatid, material. But rather, it is a special grace. Amen? Amen. Salvation grace, kapatid. Ito'y kaligtasan na hindi, kapatid, natamo ng mga tao. Hindi nakilala ng mga tao. Maging mga hari man yan, mga prinsipe, mga presidente ng mga iba't ibang bansa, mga senador, kapatid, mga congressman, kapatid, hindi po nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ikaw, kapatid, wala ka bang pinag-aralan ni grade 1 ay hindi mo natapos. Pero ngayon, ikaw ay nakakilala sa Diyos, and that is a salvation grace, mga minamahal, na bigay sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya po, mapalad po tayo sa lahat ng mapalad. Sino po ba rito ang mayaman? Magtas po ng kamay. Walang mayaman sa inyo? Sino ang milyonaryo sa inyo? Magtas ng kamay. Mga minamahal, hindi nyo alam. Kayo ang pinakamayaman sa buong daigdig na ito dahil meron kayong mansion sa langit na naghihintay sa inyo, kapatid. Kayo ang pinakamayaman sa daigdig na ito. Mayaman, kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, mga minamahal, nangako po siya na tayo po'y ipaghahanda ng mansion sa langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Kaya, alam na po ninyo, mayaman kayo? Amen. Sabihin niyo sa katabi po ninyo, hey, billionaire. How are you, billionaire? Yes. Mayaman po tayo, kapatid. Kahit dito sa mundong ito, ikaw ang siyang pinakadukha. Halos wala kang makain. Isang kahit, isang tuka. Isang kahit, isang tuka. Ganon tayong mga dukha. Pero kapatid, doon sa langit,
Basta ikaw ay magpatuloy lamang sa iyong paglilingkod sa Diyos, mamanahin mo, kapatid, hallelujah, ang langit, mga minamahal, na kung saan naroon ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. At dito po, mga minamahal, ano pong sabi po dito? Sa Hebrews chapter 3 verse 1, kapatid, marami na po tayo magtapos. Ang sabi po dito, kaya mga banal na kapatid, sabihin po ninyo, kumusta ka, banal na kapatid? Yes, tayo po'y mga banal sa harapan ng Panginoon. Dahil kapatid, tayo po'y pinapaging banal ngayon ng Diyos. We are at the process of sanctification. Pinapaging banal tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko mga lahat, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Naniniwala ba kayo kapatid doon na meron tayong bahagi sa pagtawag ng kalangitan? Magsabing amen? Amen. Yes. Una mahal. Tayo po'y may bahagi sa langit, kapatid. Inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinilala si Jesus. Ang ating dakilang saserdote, mga minamahal, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, mga minamahal, ay pinapag-ibanan ng Panginoon. At talon po tayo, kapatid, sa 6 hanggang 8. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, tatapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo ang bahay ni Kristo, kapatid. Amen po ba? Naniniwala ba kayo? Know ye not, ang sabi ng Biblia, that you are the temple of the living God? Hindi ba alam yun, kapatid? Siguro hindi nyo alam. Hindi nyo alam na tayo ang templo ng Diyos. Ang Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos, siya'y nananahan sa puso po natin. Amen? Amen. So nananahan ang ating Panginoon na siya po'y nasa ating mga puso, kapatid. Kaya kapag tayo nagkakasala, ang minamahal, tayo ay nako-convict po tayo. Amen po ba? Nako-konsensya po tayo kasi may Espiritu ka na ng Diyos. Pero kung walang Espiritu ang Diyos sa puso mo, kahit anong gawin mo, kasalanan ay wala kang wala kang pakialam. Kasi walang Espiritu Santo na nasa puso mo. Amen po ba? Nakukuha, kapatid? Nakukuha? Amen. Kaya mga minamahal, pero kapag ikaw ay Christian na, of course, meron ka ng conviction. At agad mong malalaman sa buhay mo, sa puso mo na ikaw ay nagkasala ng Diyos. Kaya nga, the moment na tayo po'y narito, tayo po'y umihingi ng tawad sa Panginoon. Nawa, linisin ng Diyos ang ating pong mga kasalanan upang tayo po'y maging karapat-dapat sa Kanya. Amen. Amen. Kung gayon, kung tayo templo ng Diyos, kapatid, anong gagawin po natin? Kung ikaw ay templo ng Diyos, huwag mong sisirain ang templo ng Diyos. Huwag ka nang manigarilyo. Huwag ka nang uminom. Huwag ka nang magpuyat, kapatid, sa sugal. Sino pang nagsusugal dyan, magsabing amen? Hindi nyo umaamin sa akin, no? Pero sa Diyos, kapatid, wala kang may tatago. Ang Diyos, alam po niyang lahat, mga minamahal. Kaya nga po, kapatid, ang sinasabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Kahit na wala kami sa tabi ninyo, gawin ninyo, ipagtrabaho ninyo, ang sabi po ni Pablo, kapatid. Pero hindi sinabi ni Pablo that work for your own salvation. But rather, sabi ni Pablo, work out your own salvation. Kagaya po ng aking mahal na asawa, yung workout, kapatid, magkasawa na po kami, wini-work out po namin yung relationship po namin para kahit maputi na ang buhok ko, nag-iibigan pa rin kami. Kasi wino-work out namin ang aming relationship. Ganun ang sabi ni Pablo, kapatid. Hindi sinabi ni Pablo, work for your own salvation. But sabi ko niya, work out your own salvation, kapatid. Kinakailangan i-work out po, kapatid, na palagi kang may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord.
mga minamahal, buksan nga natin, brother, yun. Anyway, ituloy po natin ba sa atin bago tayo, oras na. Sa talatang 6. Tatapos si Kristo gaya ng anak ng puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng mga pagmumungkahi gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Kasi po kapatid, doon sa ilang, ang daming nga namatay doon. Isang araw lang, 23,000 ang pinatay ng Panginoon. Kapatid. Kaya po mga minamahal, ang pagtawag ng Diyos ay huwag mong baliwalain. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos na yung tinanggap ay huwag mong babaliwalain. Salvation is the greatest matter of importance. Ito po ang siyang pinakamahalagang bagay na ating pong natatamo, ito ang ating kaligtasan. Alam po ninyo kapatid, tayo po lahat, dati-rati, napakasama po natin. Brother, yun, kindly po, request lang. Yung Amazing Grace na kanta, yung English kapatid, yung English. Alam po ninyo kung may naman, tinranslate lang po ng mga kapatiran, ating bilang Esther Marisa, ginawa po Tagalog yung Amazing Grace para maintindihan po natin lahat yung lyrics po ng kanta. Pero sa English, mga minamahal, napakaganda po kapatid ng lyrics ng kantang ito. Mga minamahal, dito po natin kinuha ang pangalan ng ating church, kapatid. Amazing Grace, the Amazing Grace of Jesus Christ. Mga minamahal, ang trono, the throne of grace ng Panginoon ay nakahanda na sa kluluhan ng bawat isa, kapatid. Ano man ang hingin mo sa Panginoon ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Depende kapatid sa kalooban ng Panginoon. Siyempre kung huhingi ka kapatid ng Mercedes-Benz, mga minamahal, paano ka bibigyan ng Panginoon Unang-una, wala ka namang garahe. Pangalawa, wala ka mang panggasolina. O tapos, ang ikatlo, baka pang chicks mo lang. O kaya pag ipagyabang mo lang, hindi ibibigay sa iyo. O baka humingi ka ng helicopter, mga minamahal, paano yun? Hindi naman ibibigay sa iyo yung desire ng puso mo. Kapag sinabi bang desire ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng desire ng puso mo. Kapatid, hindi po. Depende yan sa kalooban ng Panginoon. Alam ng Diyos, mga minamahal, na kapag ibinigay sa ito, mapapaniwala ka lang. Dumadalayan ka, nabigyan ka ng motor, kapatid. Pero napakayabang mo magmali, tapos yun lang ay kamamatay mo. Hindi, ibibigay sa iyo ng Diyos yun. Amen po ba? Kaya mga minamahal, wala na ba yung Amazing Grace, yung kanta? Dito po tayo magtatapos, kapatid. Alam po niyo mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Pero mga minamahal, makipagkaisa po kayo, kapatid, sa gawain ng Panginoon. This coming December 22, kapatid, ito po'y ating pong anniversary, church anniversary po natin. Mga minamahal, supposedly, nag-times 2 na po tayo. Supposedly, nag-times 2 na po tayo. Kung ngayon, kapatid, almost 100 po tayo ng mga matured, kinakailangan, kapatid, na magkaroon po kayo ng isang bunga lang po, isang bunga lang. Nasa ng kamag-anak mo, nasa ng pamilya mo, dalhin mo dito, kapatid. Amen po ba? Nakukuha pong ibig sabihin, mga minamahal, talagang yun po ang nagiging inspirasyon po namin ng mga maggagawa. Kasi kapatid, kung hindi po kayo nakikipagkaisa sa gawain ng Panginoon, paano lalago ang gawain ng Diyos? Hindi po namin ito kaya, kapatid. Mga minamahal, hindi po natin ito kaya. Gusto ko pa mga minamahal, hindi pa nga naitayo yung church po natin sa Plubola kasi gusto ko yung mga nakakilala sa Panginoon doon ay manumbalik, kapatid. Manumbalik. Sayang po yun. Sa dako po ng San Vicente, yung mga ibang kapatid po natin doon, ngayon, sila Patrick, saka sila Tati po nila natang dito, saka Sister Christy. Nasaan yung iba, kapatid? Ando po sa likod. Ayun pala, kapatid. Si Brother Robert po, sa kanyang asawa. Nasaan yung iba? Mga minamahal, kapag hindi po sila nakadalo,
Ang gawin po natin, kapatid, i-follow up po ninyo sila. Amen? Amen. Hindi ko na po kaya, kapatid. Hindi ko na kaya mag-follow up pa. Kayo na po, kapatid, ang siyang ginagagamitin ng Panginoon upang mag-follow up sa mga kapatiran. Ano po sabi dito, kapatid? Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Tayo po, kapatid, ay dati nawawala. Tayo po mamalaman ay wala sa gawain ng Panginoon. Pero sabi, but now I'm found. Tayo po'y natagpuan ng Panginoon. Amen. Amen. But now I'm found. Was blind, but now I see. Dati tayo bulag sa katotohanan. Ngayon, tayo po'y nakaakit na kapatid. Atin na pong natagpuan ang katotohanan. At ang katotohanan ito, kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit ngayon? Dati bulag ka, kapatid. Pero ngayon nakakakita ka na dahil binuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan, kapatid, na ito'y matagal nang binulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Walang iba kundi si Satanas. Binulag ni Satanas ang kaisipan po natin, kapatid. Pero nung matagpuan po tayo ng ating Panginoon, ngayon, atin na pong nakikilala, kapatid, at atin na pong nalalaman kung sino ang ating dapat sambahin, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord! Kaya po salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto lang ngayon ng ating Panginoon, kapatid, tinatanong ka ng Panginoon, what is your request? Ano ang kahilingan mo, kapatid? Pero sabi po, mga minamahal, sa mga minamahal dito po sa John chapter 16 verse 24, hindi pa kayo humihingi sa akin. Humingi na ba kayo sa Panginoon? Meron ka na bang hiningi sa Diyos? Baka wala ka pang hinihingi sa Panginoon. Baka sasabihin mo, total alam naman ng Diyos ang pangangailangan ko. No! Ang sabi ng Biblia, humingi ka sa ating Panginoon. At kapag ito'y kalooban ng Diyos, kapatid, ibibigay sa iyo yan ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni King Xerxes kay Esther, what is your request? Maging ang kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo, ang sabi ng hari. Kasi kapatid, ang pag-aari ng Diyos, mga minamahal, maging tayo po ng mga anak po niya, kapatid, balang araw, kapatid, tayo po'y nasa langit na, ang lahat ng bagay ay bibigay sa atin ng Diyos. Maging ang mansion na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Sabi natin ito ngayon, kapatid, awitin po natin ito, mga minamahal. Ito pong English po, yung Amazing Grace, mga minamahal.